Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Gaya ng dati, narito na naman tayo upang pakinggan ang isang kwentong magbibigay kulay sa ating hapon. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay at walang hangganan. Paano kung ang pagmamahal na ito ang siya mismong magiging dahilan ng kanyang pagdurusa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lola Dalisay, isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya, sakripisyo at kasakiman. Isang marahas na pag-ubo ang pumunit sa malamig na katahimikan ng bodega. Nanggaling ito sa isang payat na katawan na nakahiga sa isang manipis na banig sa ibabaw ng malamig na semento. Si Lola Dalisay, sa kanyang katandaan, ay dapat sanang nasa isang malambot na kama. Ngunit ang kulob at maalikabok na sulok na ito ang nagsilbi niyang siliid sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay. Kinakapa ang dibdib na patuloy sa pag-alog dahil sa tindi ng pag-ubo. Sa maliit na siwang sa pader na gawa sa yero, natatanaw niya ang liwanag mula sa kusina ng malaking bahay. Amoy na amoy niya ang nilulutong tinolang manok, ang paborito ng kanyang anak na si Malumanay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang sila ay nagpapakasasa sa mainit na hapunan, siya naman ay nilalamig at ginugutom. Napapikit si Lola Dalisay. Sa kanyang isipan, bumalik ang isang alaala. Ang araw na ihatid niya ang kanyang apo, si Amihan, sa paliparan. Mahigpit ang yakap ng binata sa kanya. "Mag-iingat ka roon, apo. Huwag mo kaming kalilimutan," sabi niya habang pinipigilan ang mga luha. "Hinding-hindi po, Lola. Magtatrabaho lang ako para makapag-ipon at maipagamot kita. Babalik ako para sa'yo," pangako ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Iyon ang huling pagkakataon na naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang apo. Ngayon, tanging ang malamig na hangin na pumapasok sa mga butas ng bodega ang kanyang kayakap. Isang malakas na kalabog mula sa kinakalawang na trangka ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bumukas ang pinto at isang anino ang tumambad sa kanya. Si Alonsina, ang kanyang manugang, na may dalang isang maliit na mangkok. Hindi man lang nito binuksan ang ilaw. "Oh, buhay ka pa pala," malamig na sabi ni Alonsina. Ang boses nito ay kasing tulis ng balisong. Hindi sumagot si Lola Dalisay. Hinintay lamang niya ang gagawin nito. Inilapag ni Alonsina ang mangkok sa sahig, malayo sa abot ng matanda. Tumapon ang kaunting laman nito, isang malabnaw na lugaw na halos tubig na lamang. "Kumain ka. Baka isipin pa ng mga kapitbahay na pinapabayaan kita," sabi ni Alonsina, ngunit ang kanyang mga mata ay may ibang hinahanap. "Itatanong ko ulit sa'yo, matanda, nasaan ang titulo ng lupa? Ang lupain ng sinagtala?" Umiling si Lola Dalisay habang patuloy sa pag-ubo. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang sakit. Lumuhod si Alonsina at hinawakan ng mahigpit ang braso ng matanda. Ang mga kuko nito ay bumaon sa manipis na balat ni Lola Dalisay. "Huwag mo akong gagawing tanga. Alam kong nasa'yo. Ibigay mo sa akin at dadaling kita sa ospital. Kung hindi..." Binitin nito ang salita sa hangin. Sa kabila ng panghihina, tinipon ni Lola Dalisay ang natitirang lakas. "Hindi. Sa'yo." Isang malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. "Matigas ang ulo mo," sigaw ni Alonsina. "Sige, mabulok ka rito. Hanggang sa magmakaawa kang ibigay sa akin yan." Padabog na tumayo si Alonsina at lumabas ng bodega. Muling ikinandado ang pinto. Naiwan si Lola Dalisay sa dilim, kasama ang sakit at ang lugaw na hindi niya maabot. Dahan-dahan, kinapa niya ang ilalim ng kanyang unan. Isang tumpok ng lumang basahan. Kinuha niya mula roon ang isang luma at kupas na litrato. Ang litrato ni Amihan noong high school graduation nito. Hinaplos niya ang nakangiting mukha sa larawan. "Amihan! Aapo ko!" Iyon na ang huling mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumagal.
Ang kamay na may hawak sa litrato ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tabi. Sa gitna ng kadiliman at lamig ng bodega, si Lola Dalisay ay tuluyan ng pumanaw. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang maingay na construction site sa gitnang silangan, nagring ang telepono ni Amihan. Pawis at pagod, mabilis niya itong sinagot nang makita ang pangalan ng kanyang Kuya Manny. "Kuya, kamusta?" "Si Lola?" Masayang batiin niya. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya. "Kuya, nariyan ka ba?" "Aamihan." Ang boses ni Malumanay ay basag at nanginginig. Wala na si Lola. Pumanaw na siya kaninang hapon." Nabitawan ni Amihan ang hawak na martilyo. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Tanging ang mga salita ng kanyang kapatid ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Ano? Paanong? Sabi mo malakas siya? Namatay siya. Dahil sa katandaan?" Tanong ni Amihan, hindi makapaniwala. "Oo, Amihan. Dahil sa katandaan." Pautal-utal na sagot ni Malumanay. Ngunit may mali. Mayroong pilit na itinatago sa boses ng kanyang kapatid. Isang takot, isang kasinungalingan. "Paano namatay si Lola, kuya? Sabihin mo sa akin ang totoo." Sigaw ni Amihan sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at nagsisimulang galit. Sa kabilang linya, tanging isang nakabibinging katahimikan ang kanyang narinig. Ang bawat minuto sa loob ng eroplano ay parang isang oras para kay Amihan. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay tila mga paalala ng malamig na katotohanang naghihintay sa kanya sa Baryo Mag-asa. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan ang huling pag-uusap nila ng kanyang Kuya Malumanay. Ang nakabibinging katahimikan nito, matapos niyang itanong ang katotohanan, ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Hindi katandaan. Mayroong mali. Paglapag ng eroplano, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Diretso siyang sumakay sa isang bus patungo sa kanilang probinsya. Ang namumulan niyang mga mata ay dahil sa magdamag na pag-iyak at kakulangan sa tulog. Ngunit ang nangingibabaw sa kanyang puso ay hindi lang pighati, kundi isang nag-aalab na pagdududa. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang malakas na pag-iyak at panaghoy ni Alonsina ang sumalubong sa kanya. Nakaputing bestida ito at yumayakap sa kabaong ng kanyang lola na nakalagay sa gitna ng kanilang sala. Maraming tao, mga kapitbahay at kamag-anak ang nakikiramay. "Inay, bakit ninyo kami iniwan? Napakabuti ninyo sa amin, inay." Hagulgol ni Alonsina. Sapat na para marinig ng lahat. Ngunit para kay Amihan, ang lahat ng iyon ay isang pag-arte. Walang bahid ng totoong kalungkutan sa mga mata nito. Tanging isang kasinungalingan. Nilapitan niya ang kabaong. Sa loob, payapang nakahimlay ang kanyang Lola Dalisay. Ngunit ang kapayatan nito ay hindi normal. Ang bahagyang pasa sa gilid ng pisngi nito, na pilit tinakpan ng make-up, ay hindi nakaligtas sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat, si Malumanay. Ang kanyang kapatid ay tila tumanda ng 10 taon. Malalim ang mga mata nito at umiiwas ang tingin. "Nakiramay ako, Amihan," mahinang sabi nito. "Kuya, kailangan nating mag-usap," mariing sabi ni Amihan. Hinigit siya ni Malumanay sa isang sulok, palayo sa mga tao. "Amihan, pagod ka sa biyahe. Magpahinga ka muna. Huwag mong ibahin ang usapan." Putol ni Amihan. Pinipigilan ang pagtaas ng kanyang boses. "Ano ang nangyari kay Lola? Bakit siya nasa bodega? Nakita ko ang mga gamit niya doon kaninang dumaan ako sa likod." "Doon niya gusto, Amihan. Tahimik daw doon." Pautal-utal na sagot ni Malumanay, hindi pa rin makatingin ng diretso. "Gusto? O doon niyo siya nilagay?" Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumapit si Alonsina. Pinupunasan ang mga peking luha. "Amihan, iho, wag mo namang sigawan ng kuya mo. Lahat tayo ay nagluluksa. Ginawa namin ang lahat para kay inay." Isang malamig na titig ang ipinukol ni Amihan kay Alonsina. "Lahat? Sigurado ka?" Bago pa man makasagot ang babae, nagkunwari itong nahihilo
at dinaluhan agad ng ibang mga kamag-anak. Naiwan muli silang dalawa ni Malumanay na mabilis na nagpaalam para asikasuhin ang mga bisita. Hindi na mapakali si Amihan. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya at nagtungo sa likod bahay, sa lugar na pinakakinatatakutan niyang makita. Ang bodega. Ang kinakalawang na pinto ay bahagyang nakaawang. Pumasok siya. Ang amoy kulob at alikabok ay halos magpasuka sa kanya. Sa isang sulok, nakita niya ang banig na pinaghigaan ng kanyang lola. Sa tabi nito ay isang basag na mangkok. Ang puso ni Amihan ay tila pinipiga. Ito ba ang naging paraiso ng kanyang lola? Isang impyerno. Habang tinitingnan niya ang sahig na semento, napansin niya ang isang piraso ng tabla na tila bahagyang nakaangat. Dala ng kuryosidad, sinubukan niya itong buhatin. Madali itong natanggal. Sa ilalim nito, may isang maliit na hukay at sa loob ay isang baul na gawa sa kahoy. Maliit lamang ito, ngunit mukhang matibay at nakakandado. Biglang may tumikhim sa kanyang likuran. Isang matandang babae, si Aling Sion, ang kanilang kapitbahay na matalik na kaibigan ni Lola Dalisay. Iho! Mahinang tawag nito, iginagala ang mga mata na tila may takot na makita. Aling Sion! Magalang na bati ni Amihan, hinawakan ng matanda ang kanyang braso. Alam kong mabigat ang puso mo. Makinig ka sa akin. Bumulong ito. Hindi sakit ang pumatay sa lola mo, iho. Bago siya tuluyang humina, lagi kong naririnig ang mga sigaw mula rito. Ang mga iyak na pilit tinatago. Ang mga salita ni Aling Sion ang kumpirmasyong hinihintay ni Amihan. Tumango siya sa matanda, isang pasasalamat na walang salita. Nang makaalis si Aling Sion, ang atensyon ni Amihan ay bumalik sa baul. Ang galit at bighati sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Binuhat niya ang baul at inihagis ito ng buong puwersa sa pader na semento. Isang beses, dalawa. Sa pangatlong pagbagsak, bumigay ang sirang kandado at bumukas ang takip. Hingal na hingal, dumungaw siya sa loob. Inaasahan niyang makita ang titulo ng lupa, ngunit hindi. Ang laman nito ay isang luma at makapal na tala-arawan na ang pabalat ay halos matanggal na. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Amihan. Sa unang pahina, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola. Isang sulat na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Para sa aking apo, Amihan, basahin mo ito kapag wala na ako. Isinara ni Amihan ang pinto ng bodega na tila nais niyang ihiwalay ang sarili sa mundo sa labas, ang mundo ng pagkukunwari at mga pekeng pagluluksa. Sa dilim, kinapa niya ang isang lumang gasera sa isang sulok. Sinindihan ito at nagbigay ito ng isang malamlam na liwanag, sapat lamang para mabasa ang mga salitang nakasulat sa tala-arawan. Umupo siya sa malamig na semento, sa mismong lugar kung saan ang kanyang lola ay nagtiis. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay tila mga saksi sa kanyang pagbabasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang unang pahina. Ang bawat salita ay sulat kamay ni Lola Dalisay, isang testamento ng kanyang mga huling araw. Oktubre P.M. Aking mahal na tala-arawan, ikaw na lamang ang aking karamay. Ngayong araw, hindi na naman ako pinakain ni Alonsina ng tanghalian. Ang sabi niya, masyado raw akong malakas kumain para sa isang matandang pabigat. Ang hapunan ko ay isang tasang kanin lamig na may tubig. Habang naririnig ko ang tawanan nila ni Malumanay sa hapagkainan, niyayakap ko na lang ang aking kumot para labanan ang panlalamig ng aking tiyan at puso. Halos mapunit ni Amihan ang pahina sa higpit ng kanyang hawak. Ang imahe ng kanyang lola na nagugutom habang ang sarili nitong anak at manugang ay nagpapakabusog ay isang kutsilyong sumaksak sa kanyang dibdib. Pumatak ang kanyang unang luha sa manipis na papel. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang bawat pahina ay naglalaman ng mas matinding kirot. Nobyembre 12, sinubukan kong lumabas para magpaaraw.
Hinila ako ni Alonsina pabalik. Ang sabi niya, ikinahihiya raw niya ako. Baka raw makita ako ng mga bisita niya. Isinara niya ang pinto at ikinulong akong muli. Tinanong niya na naman ang tungkol sa titulo ng lupa. Palagi na lang ang lupa. Tila mas mahalaga pa iyon kaysa sa buhay ko. Sa bawat pangungusap, ang larawan ng isang mapagmahal na lola ay napapalitan ng isang biktima. Ang pagdududa ni Amihan ay nagiging isang matibay na katotohanan. Ngunit ang sumunod na pahina, ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Disyembre 2, narinig ko silang nag-aaway kagabi. Hindi ko sinasadya, ngunit malakas ang kanilang mga boses. Sinabi ni Malumanay na dapat ay dalhin na ako sa ospital, ngunit sumigaw si Alonsina. Ang sabi niya, mamili ka, Manny, ako at ang mga anak mo, o yang inutil mong ina. Idinagdag pa niya na kung patuloy na kakampihan ni Manny ang kanyang ina, aalis siya at hindi na niya muling makikita ang kanyang mga anak. Pagkatapos noon, narinig ko ang katahimikan. Isang katahimikan na sumagot sa tanong ni Alonsina. Pinili ng anak ko. Pinili niya ang kanyang asawa. Mula noon, hindi na niya ako magawang tignan sa mata. Gumuho ang mundo ni Amihan. Hindi lang si Alonsina, pati ang kanyang kapatid. Ang kanyang kuya Manny, na dapat sana ay tagapagtanggol ng kanilang ina, ay naging isang duwag na kasabwat sa krimen. Ang pighati ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit hindi lang para kay Alonsina, kundi para sa kapatid na nagkanulo sa sarili nilang ina. Nanginginig sa galit, binuklat niya ang huling pahina kung saan may sulat. Ito na ang huling isinulat ng kanyang lola. Ang tinta ay bahagyang kumalat na tila sinulatan ng isang kamay na nanghihina na. Para sa aking apo Amihan, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak, apo. Ginawa ko ito para sa'yo. Alam kong sasaktan nila ako para makuha ang lupain ng sinagtala. Kaya inunahan ko na sila. Matagal na, bago pa man sila maging sakim, ang lupang iyon ay palihim ko nang inilipat sa pangalan mo. Ito ang pamana ko sa'yo. Huwag mong hayaang makuha ito ng kasakiman. Ang tanging hiling ko, apo, ay gamitin mo ito sa kabutihan. Huwag mong hayaang maghari ang galit sa iyong puso. Ang pagmamahal, ang pinakamahalagang pamana. Mahal na mahal kita, aking Amihan. Natapos ang sulat. Ngunit para kay Amihan, ito ang simula ng lahat. Ang katotohanan, ang buong katotohanan, ay nasa kanyang mga kamay na. Ang lupa ay sa kanya. Ang hustisya ay para sa kanyang lola. Ang mga luhang pumapatak kanina ay napalitan ng apoy sa kanyang mga mata. Wala nang bakas ng pighati, tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Isinara niya ang talaarawan, niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang magiging sandata. Tumayo si Amihan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan. Lumabas siya ng bodega, hindi na pinansin ang dilim. Ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang liwanag mula sa malaking bahay, isang bahay na itinayo sa kasinungalingan at pagdurusa ng kanyang lola. Naglakad siya ng mabilis. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng galit. Huminto siya sa harap ng pintuan. Hindi siya kumatok. Ginamit niya ang kanyang kamao at buong lakas na kinalabog ang pinto. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang deklarasyon ng isang digmaang ngayon pa lamang nagsisimula. Ang malakas na kalabog sa pinto ay nagpatigil sa usapan ng mga tao sa loob ng bahay. Nagkatinginan sila, nagtataka kung sino ang darating sa ganoong paraan sa isang burol. Si Malumanay, na may hawak na isang basong kape, ay nabitawan ito. Ang tunog ng nabasag na tasa ay nagdagdag sa tensyon sa silid. Bago pa man siya makakilos, mabilis na naglakad si Alonsina patungo sa pinto. Isang peking ng ngiti na ng pagtataka ang nasa kanyang muka. Sino naman kaya iyan? Pagbukas niya ng pinto, ang nangiti niya ay napalitan ng pagkunot ng noo nang makita si Amihan. Ang mga mata ng binata ay nag-aapoy, ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga kamay
ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Amihan, anong problema? Bakit ka? Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Nilagpasan siya ni Amihan at pumasok sa loob. Tumayo ito sa gitna ng sala, kung saan malinaw siyang nakikita ng lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Hinanap ng kanyang mga mata si Malumanay, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, maputla at nanginginig. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula si Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Nandito ako para itanong sa mag-asawang ito. Sabay turo kina Alonsina at Malumanay. Isang simpleng tanong. Lumapit si Alonsina, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Amihan, lasing ka ba? Huwag kang gumawa ng eksena. Nakakahiya sa mga bisita. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Amihan. Eksena? Nakakahiya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alonsina. Mas nakakahiya ba ito kaysa sa pagkulong sa sarili mong biyenan sa isang bodega hanggang sa mamatay? Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Nagbago ang ekspresyon ni Alonsina mula sa pagkukunwari tungo sa purong pagkataranta. Ngunit panandalian lamang yon, mabilis siyang nakabawi. Anong pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Sigaw niya. Hindi siya pinansin ni Amihan. Ibinato niya ang hawak na talaarawan sa lamesang nasa kanilang gitna. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang bomba na sumabog. Ito ba ang tinatawag niyong pag-aalaga? Sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag sa galit at pighati. Bawat salita sa talaarawang ito ay testamento ng pagpapahirap ninyo sa kanya. Ang hindi pagpapakain, ang pagkulong, ang mga pananakit. Napaurong si Malumanay, napasandal sa pader, na tila doon kumukuha ng suporta. Si Alonsina naman, matapos ang isang saglit na pagkabigla, ay tumawa. Isang tawang puno ng pang-aalipusta. Dinampot niya ang talaarawan, tiningnan ito, at pagkatapos ay walang awa itong pinunit sa gitna. Isang pirasong papel? Ito ang ebidensya mo? Sabi niya, habang iwinawaksi ang mga punit na pahina. Gawa-gawa mo lang lahat ng ito. Ang lola mo ay ulyanin na. Marahil ay kung ano-ano na. Ang naisulat niya na wala sa katotohanan. O baka naman, ikaw mismo ang gumawa nito. Tumingin siya sa mga kapitbahay na ngayon ay naguguluhan. Nakikita niyo ba? Ito ang tunay na kulay ng binatang ito. Umuwi siya hindi para magluksa, kundi para agawin ang ari-arian na dapat ay para sa kuya niya, isang sakim na apo. Ang akusasyon ay binaligtad. Si Amihan, na kanina'y nag-aakusa, ngayon ay ang siyang inaakusahan. Tumingin siya kay Malumanay, naghahanap ng kahit isang salita, isang pag-amin, isang pagtatanggol para sa kanilang ina. Kuya, sabihin mo sa kanila ang totoo. Pakiusap ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos magmakaawa na. Ngunit si Malumanay ay tila isang estatwa. Nakayuko, nakatitig sa sahig. Hindi makapagsalita. Ang kanyang katahimikan ay isang pagsang-ayon sa kasinungalingan ni Alonsina. Naramdaman ni Amihan ang isa na namang saksak sa kanyang puso. Ang huling hibla ng pag-asa na kakampihan siya ng kanyang kapatid ay naputol na. Umalis ka na rito, Amihan. Mahinang sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging isang biktima. Sinasaktan mo lang kami lalo. Sinasaktan mo ang alaala ng iyong lola. Alam ni Amihan, natalo siya sa gabing iyon. Ang mga salita, laban sa mga salita. Ang kanyang katotohanan, laban sa kanilang kasinungalingan na pinagtibay ng katahimikan ng kanyang kapatid. Tumalikod siya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, humarap siyang muli. Hindi na para sa mga tao, kundi para sa dalawang taong sumira sa kanyang pamilya. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Kukunin ko ang lupaing para sa akin at sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo kay Lola.
Sa kanyang pag-alis, isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Alonsina. Lumapit siya sa nanginginig pa ring si Malumanay. Nakita mo? Mahina siya. Pagkatapos ay bumulong ito sa tenga ng asawa, isang bulong na may kasamang lason. Subukan mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng mga tao. Isang apo na kaladkarin o isang mapagmahal na manugang? Kinabukasan, ang galit ni Amihan ay humupa at napalitan ng isang malinaw na layunin. Ang mga laro ng salita at emosyon ay tapos na. Panahon na para sa katotohanang nakasulat sa opisyal na papel. Maaga pa lamang, tinungo na niya ang munisipyo, partikular ang opisina ng Registry of Deeds, ang amoy ng lumang papel at ang mahinang ugong ng electric fan ang sumalubong sa kanya. Mahaba ang pila, ngunit matiyaga siyang naghintay. Para sa kanya ang bawat minutong paghihintay ay isang hakbang palapit sa hustisya para sa kanyang lola. Nang sa wakas ay tawagin ang kanyang pangalan, lumapit siya sa isang matandang kawani na nakasalamin. "Ano po ang maipaglilingkod ko, iho?" tanong ng lalaki. "Gusto ko lang pong kumuha ng certified true copy ng titulo ng isang lupa, sir. Nakapangalan po sa akin," sabi ni Amihan. Iniaabot ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang numero ng titulo na natandaan niya mula sa talaarawan. Kinuha ng kawani ang papel at may kung anong tinipa sa kanyang lumang computer. Tumango-tango ito habang nagbabasa. "Sandali lang, iho." Pagkaraan ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan para kay Amihan, bumalik ang lalaki na may dalang isang dokumento. Ito na, ang titulo para sa lupain ng Sinagtala. Nakapangalan kay Amihan Reyes. "Ikaw nga ba yon?" Tumango si Amihan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Inabot sa kanya ang papel. Hindi ito basta papel. Ito ang katibayan. Ang huling habilin. Nakita niya ang pangalan niya, malinaw na nakalimbag. Ngunit ang mas nagpabilis ng tibok ng kanyang puso ay ang nasa ibaba, ang pirma ng kanyang lola Dalisay. Bahagyang nanginginig, ngunit buo. Ang pirma na yon ay isang yakap mula sa nakaraan, isang basbas na nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hawak ang dokumento na tila isang sagradong bagay, dumiretso si Amihan sa opisina ni Attorney De Leon, isang matandang abogado na kilala sa kanilang bayan sa kanyang integridad. Matapos pakinggan ang buong salaysay ni Amihan at basahin ang ilang bahagi ng talaarawan, si Attorney De Leon ay tumango-tango, ang kanyang mukha ay seryoso. "Base sa titulong ito, walang duda, sayo ang lupa, Amihan," paniniguro ng abogado. "Kahit anong gawin nila, hindi nila ito maiaalis sa'yo. Ang dokumentong ito ay bakal. Gusto ko rin po silang kasuhan sa ginawa nila kay Lola," mariing sabi ni Amihan. Bumuntong hininga ang abogado. "Dito tayo magkakaroon ng problema, iho. Ang kaso ng pagmamaltrato, lalo na't wala na ang biktima para magpatotoo, ay mahirap patunayan. Salita mo laban sa salita nila. Ang talaarawan ay malaking tulong, ngunit maaari nilang sabihin na ito'y gawa-gawa lamang. Pero totoo po ang lahat ng nakasulat doon," giit ni Amihan. "Naniniwala ako sa iyo, iho. Ngunit ang korte ay naghahanap ng matibay na ebidensya. Isang saksi, isang medical record, kahit ano na susuporta sa mga nakasulat sa talaarawan," paliwanag ni Attorney De Leon. "Sa ngayon, unahin natin ang lupa. Magpapadala ako ng sulat sa kanila, isang demand letter na formal na nagpapaalam na kailangan na nilang lisanin ang bahay na nakatirik sa iyong pag-aari." Lumabas si Amihan sa opisina ng abogado na may magkahalong pakiramdam. May pag-asa dahil sa lupa, ngunit may kabigatan dahil sa hamon ng pagkamit ng hustisya para sa pagkamatay ng kanyang lola. Habang naglalakad siya pauwi sa baryo Mag-asa, napansin niya ang kakaibang mga titig ng mga taong kanyang nadadaanan. Ang mga dating bumabati sa kanya nang may ngiti ay ngayoy umiiwas ng tingin o nagbubulungan kapag siya'y nakatalikod. Nakita niya si Aling Nena na nagwawalis sa bakuran. Nang makita siya,
Bigla itong pumasok sa loob ng bahay. Narinig niya ang dalawang babae sa tindahan na nag-uusap. Grabe pala yang si amihan na umuwi lang para sa mana. Kawawa naman si Alonsina. Siya na nga ang nag-alaga sa matanda. Siya pa ang pinalalabas na masama. Napatigil si amihan. Mabilis kumilos si Alonsina. Ang digmaan ay hindi lang pala sa korte. Nagsimula na ito sa opinyon ng buong baryo. Siya ang ginagawang kontrabida sa sarili niyang kwento. Pagdating niya sa bahay na tinutuluyan niya, isang government-issued na sobre ang naghihintay sa kanya. Kinakabahan, binuksan niya ito. Sa loob, isang opisyal na dokumento, isang court summons. Napatulala siya sa kanyang binabasa. Si Alonsina, kinasuhan siya. Isang kasong isinampal laban sa kanya. Ang akusasyon, falsification of public documents. Sinasabi nito na ang titulong hawak niya ay peke. Ang gabi ay hindi na nagdudulot ng kapayapaan para kay Malumanay. Ito ay naging isang entablado para sa kanyang mga bangungot. Nasa bodega siya. Madilim at malamig. Nakikita niya ang kanyang ina, si Dalisay, na nakahiga sa banig, nanginginig. Lumalapit siya. May dalang kumot at isang basong mainit na gatas. Ngunit bago pa man niya ito maibigay, bigla na lang lilingon ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ngunit ang bibig nito ay bumubuka. Anak, bakit? Isang tanong. Simple, ngunit paulit-ulit na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nagising si Malumanay na humihingal, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang tanong ng ina ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kama. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Alonsina, ang taong naging dahilan ng lahat ng tang ito. Napatingin siya sa asawa. Ang dating pagmamahal na nararamdaman niya ay nababahiran na ngayon ng takot at sama ng loob. Tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina, hindi para uminom ng tubig, kundi para buksan ng isang bote ng alak na itinago niya sa ilalim ng lababo. Tagay-tagay, kailangan niyang pamanhirin ang sarili. Kailangan niyang takasan ang halimaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang kanyang sakit ng ulo ay sinabayan pa ng matalas na boses ni Alonsina. Manny, anong plano mo? Tanong nito habang naghahain ng almusal. Nagsampa na ako ng kaso. Kailangan nating maging handa. Ikaw ang pangunahing testigo ko. Sasabihin mo sa korte na ulyanin na si Inay at ang kapatid mo ay isang oportunista. Hindi kumibo si Malumanay. Nakatitig lamang siya sa kanyang sinangag. Narinig mo ba ako? Pag-uulit ni Alonsina may diin sa bawat salita. Kailangan mong panindigan na wala tayong kasalanan. Hindi ko alam. Sa wakas ay nasabi niya. Ang boses ay halos isang bulong. Ibinagsak ni Alonsina ang sandok sa lamesa. Anong hindi mo alam? Ito na naman ba tayo, Manny? Maninindigan ka sa pamilya mo o sa isang patay na at sa kapatid mong sakim. Pinoprotektahan ko ang kinabukasan ng mga anak natin. Pero si Inay, wala na siya. Putol ni Alonsina. At wala na tayong magagawa roon. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang lupa. Kung hindi ka magsasalita para sa akin, para na rin nating isinuko ang lahat. Ang pag-aatubili sa mga mata ni Malumanay ay nagpaalab sa galit ni Alonsina. Duwag ka talaga kahit kailan. Tingnan mo, ang mga salitang yon ay tumama ng husto dahil totoo. Buong araw ang mga salita ni Alonsina at ang imahe ng kanyang ina ay naglalaban sa kanyang isipan. Gabi. Muli siyang nag-iisa sa sala. Lasing na naman. Dala ang bote ng alak. Tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking may malalalim na mata, gusot na damit, at basag na kaluluwa. Ito ba siya? Ang anak ni Dalisay? Ang kuya ni Amihan? Duwag ka, sabi niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay garalgal. Isang malaking duwag. Itinaas niya ang kanyang baso. Isang tagay para sa pinakawalang kwentang anak sa buong mundo. Nilagok niya ang alak. Ang init nito
ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa kanyang puso. Pinabayaan mo si inay. Sigaw niya sa salamin. Ang kanyang boses ay puno ng galit sa sarili. Narinig mo siyang umiiyak. Narinig mo siyang nagmamakaawa. Pero anong ginawa mo? Wala. Nagtago ka sa likod ng palda ng asawa mo. Sa tindi ng galit, inihagis niya ang baso sa sahig. Nagkalat ang bubog, kasabay ng pagkalat ng kanyang pagkatao. Napasusuntok siya sa pader sa tabi ng salamin. Hindi niya kayang saktan ang refleksyon niya. Kaya ang pader ang kanyang pinagbuntunan. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol na parang isang bata. Sa kanyang pagwawala, natabig niya ang isang kahon ng mga lumang gamit na ipinatatapon na sa kanya ni Alonsina, ngunit hindi pa niya nagagawa. Gumulong mula sa loob nito ang isang maliit at lumang cellphone, ang telepono ng kanyang ina. Pinulot niya ito. Simple lang, isa sa mga modelong di keypad pa. Dala ng kung anong udyok, dinala niya ito sa silid at isinaksak sa isang lumang charger. Nagbabaka sakali. Matapos ang ilang minuto, umilaw ang maliit na screen. Buhay pa, nanginginig ang mga daliri. Binuksan niya ang gallery, walang mga litrato. Binuksan niya ang messages, wala ring laman. Malapit na siyang sumuko nang makita niya ang isang folder na may pangalang Voice Memos. Isa lang ang laman. Isang maikling audio file. Ang petsa, 2 araw bago mamatay ang kanyang ina. Pinindot niya ang play. Pinindot ni Malumanay ang play. Sa simula, tanging isang mahinang kaluskos ang kanyang narinig. Pagkatapos, isang boses na kilalang kilala niya. Ngunit ngayon ay halos hindi na niya makilala sa tindi ng panghihina. Alonsina, Eja, isang basong. Mainit na tubig lang sana. Ang boses ng kanyang ina. Nagmamakaawa. Kasunod nito ay ang matinis at walang pasensyang boses ni Alonsina na tila na i-record ng mas malapit sa telepono. Tubig! Kanina ka lang uminom. Huwag kang umarte na parang mamatay ka na dyan para lang makuha ang atensyon namin. Sawang-sawa na ako sa'yo. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, parang awa mo na. Halos pabulong na sabi ni Lola Dalisay. Awa? Ito ang awa na para sa'yo. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng isang mangkok o baso ang narinig. Sinundan ng isang mahinang pag-ungol mula kay Lola Dalisay. At doon natapos ang recording. Nabitawan ni Malumanay ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang mahinang kalampag, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng huling pagmamakaawa ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ito na iyon. Ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang tunog ng kasalanan na hindi na niya maaring ipagkaila. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng pagsisisi na gustong kumawala. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog, mula sa basong ibinato niya kanina, at doon, sa wakas, humagulgol siya. Hindi na dahil sa pagkalasing, kundi dahil sa bigat ng isang kasalanang habang buhay niyang dadalhin. Ang bawat patak ng kanyang luha ay isang pag-amin sa kanyang karuwagan. Sa kabilang banda ng baryo, si Amiha naman ay nakaupo sa harap ni Attorney De Leon, ngunit ang nararamdaman niya ay hindi pagsisisi, kundi papapalapit na pagkatalo. May testigo sila, Amihan, diretsong sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay walang bahid ng magandang balita. Isang malayong kamag-anak ni Alonsina mula sa kabilang bayan. Handa raw siyang tumestigo sa korte na madalas niyang dalawin si Lola Dalisay at kitang-kita niya raw na ito'y malilimutin na at kung ano-ano ang kinukwento. Sasabihin niya na si Alonsina ay isang napakamaalagang manugang. Pero kasinungalingan po iyon. Bayad ang taong iyon. Galit na sagot ni Amihan, napasuntok siya sa kanyang palad. Alam ko, iho, at marahil, alam din ng hukom. Ngunit sa mata ng batas, isang testimonya pa rin iyon. Malungkot na paliwanag ng abogado.
Kung wala tayong maipipresentang mas matibay na ebidensya o sarili nating testigo, ang kaso mo ay hihina ng husto. Ang talaarawan ay mananatiling isang kwento na walang pruweba. Ang mga salita ng abogado ay tila mga pader na unti-unting lumalapit at sumisikip sa paligid ni amihan. Ginawa na niya ang lahat. Lumaban siya. Ngunit paano niya lalabanan ang isang sistema kung saan ang pera ay kayang bumili ng kasinungalingan? Ang pag-asa na naramdaman niya noong hawak niya ang titulo ay unti-unting naglalaho. Napayuko siya, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng posibleng pagkatalo. Gabi. Ang gabi bago ang unang pagdinig sa korte. Nakaupo si amihan sa labas ng kanyang tinutuluyan, nakatingin sa mga bituin. Iniisip niya ang kanyang lola. Bigo na ba siya? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Magkita tayo sa likod ng bahay, sa ilalim ng puno ng mangga. Ngayon na. Walang pangalan, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dala ng pag-aalinlangan at kaunting pag-asa, naglakad siya patungo sa lugar na yon. Ang lugar kung saan sila madalas maglaro ng kanyang kuya noong mga bata pa sila. Sa dilim, naaninag niya ang isang anino, si Malumanay. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw. Walang nagsalita sa kanila. Sa loob ng 1 minuto, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni amihan. Hindi sumagot si Malumanay. Dahan-dahan lamang nitong inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang bagay. Ang lumang cellphone ni Lola Dalisay. Iniabot niya ito kay amihan. Naguguluhang kinuha ito ni amihan. Ano to? Muli, hindi nagsalita si Malumanay. Itinuro lamang nito ang screen. Nakita ni amihan ang isang nakapause na audio file. Dala ng kuryosidad, pinindot niya ang play. Ang mahinang boses ng kanyang lola. Ang malupit na sigaw ni Alonsina. Ang tunog ng nabasag na gamit. Napatigil sa paghinga si amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakikinig. Ito na ang ebidensyang hinihintay niya. Ang tinig mula sa libingan. Matapos ang recording, dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Tumingin siya sa kanyang kapatid na sa wakas ay nag-angat na rin ng tingin. Ang mga mata ni Malumanay ay puno ng sakit, pagsisisi at isang bagay na hindi pa nakikita ni amihan mula rito dati, determinasyon. Tutulungan mo ba ako, kuya? Tanong ni amihan. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi isang tanong na naghahanap ng huling piraso ng pag-asa. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa liwanag ng buwan, dahan-dahang tumango si Malumanay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, tininginan niya ang kanyang kapatid ng diretso sa mata. Ang silid ng hukuman ay malamig at formal, ngunit ang tensyon sa loob ay halos masusunog. Sa isang panig, nakaupo si amihan kasama si Attorney De Leon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sa kabilang panig, naroon si Alonsina, nakasuot ng puting bestida na tila isang anghel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan at kabanalan. Sa tabi niya, si Malumanay, na nakayuko at hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Nagsimula ang pagdinig. Unang iprinisenta ng panig ni Alonsina ang kanilang bayad na testigo. Kumpiyansa itong nagsalita tungkol sa pagkaulyanin ni Lola Dalisay at sa walang kapantay na pag-aalaga ni Alonsina. Isang perpektong pag-arte. Pagkatapos, si Alonsina na ang tinawag sa witness stand. Puno ng pekeng luha. Isinalaysay niya kung paano niya minahal na parang tunay na ina, si Lola Dalisay. Ikinuwento niya kung paano dumating si amihan at ginulo ang lahat dahil sa kasakiman sa lupa. Ang kanyang pagsasalita ay napakakumbinsi na ang ilan sa mga manonood ay nagsimulang tumango-tango sa pagsang-ayon. Mukhang nananalo na siya. Wala na po akong ibang masasabi, Your Honor.
Pagtatapos niya, kasabay ng isang hagulgol. Gusto ko lang po ng kapayapaan para sa alaala ng aking minamahal na biyenan. Maraming salamat, Ginang Alonsina, sabi ng hukom. Ngayon, tinatawag ko ang susunod na testigo para sa panig ng nagsasakdal. Ginoong Malumanay. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Malumanay. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay tila 1 milya ang haba. Iniiwasan niya ang nag-aapoy na tingin ni amihan at ang umaasang titig ni Alonsina. Ginoong Malumanay, nagsimula ang abogado ni Alonsina. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang kalagayan ng iyong ina bago siya pumanaw? Totoo ba na siya ay malilimutin na at kung minsan ay gumagawa na ng mga kwentong hindi totoo? Ito na ang pagkakataon. Ang tanong na magdidikta ng lahat. Inangat ni Malumanay ang kanyang ulo. Tumingin siya hindi sa abogado, hindi sa hukom, kundi sa kanyang asawa, si Alonsina. Nakita niya sa mga mata nito ang isang babala, isang utos na magsinungaling. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay amihan. Nakita niya ang sakit, ang galit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang kanyang kapatid na naghihintay ng katotohanan. At sa wakas, tila nakita niya ang kanyang ina, nakangiti sa kanya, na tila sinasabing, "Anak, gawin mo ang tama." Huminga siya ng malalim. Hindi po totoo iyon. Ang sagot ay mahina, ngunit malinaw. Nagulat ang abogado ni Alonsina, maging si Alonsina ay napakunot ang noo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng abogado. Ang aking ina, si Dalisay, ay matalas ang pag-iisip hanggang sa kanyang huling hininga. Sabi ni Malumanay, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi siya ulyanin, at ang mga nakasulat sa kanyang talaarawan. Lahat po ng yon ay totoo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Alonsina ay napatayo. "Ano ang pinagsasasabi mo, Manny? Nababaliw ka na ba?" Katahimikan, sigaw ng hukom. "Magpatuloy ka, Ginoong Malumanay." Tumingin si Malumanay sa hukom. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Your Honor, nandito po ako para sabihin ang buong katotohanan. Ang katotohanan na matagal kong ikinubli dahil sa aking karuwagan. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang pagmamaltrato ni Alonsina, ang pagkakait ng pagkain, ang pagkulong sa bodega, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang sariling kasalanan, ang kanyang pananahimik. Alam ko po ang lahat ng paghihirap ni inay. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Ngunit pinili kong magbingi-bingihan at magbulag-bulagan dahil duwag po ako. Natakot ako, naiwan ako ng aking asawa. Kaya hinayaan kong mamatay ang sarili kong ina sa isang madilim na bodega." Si Alonsina ay sumisigaw na ngayon. "Sinungaling! Binayaran ka ng kapatid mo. Sinisiraan mo ako." "Mayroon po akong ebidensya, Your Honor," sabi ni Malumanay. Hindi pinapansin ang mga sigaw ng asawa. Isinenyas niya si Attorney De Leon. Ipinasa ng abogado ang lumang cellphone sa clerk of court. "Ito po ang huling voice recording mula sa telepono ng aking ina." Pinindot ng clerk ang play. Ang maliit na speaker ng telepono ay hindi gaanong malakas, ngunit sa katahimikan ng silid, ang bawat salita ay tumatagos. Ang nagmamakaawang boses ni Lola Dalisay. "Isang basong mainit na tubig lang sana." Ang malupit na sagot ni Alonsina. "Awa? Ito ang awa na para sa'yo." Ang tunog ng nabasag na gamit. Pagkatapos ng recording, wala nang ingay. Wala nang bulungan. Tanging ang bigat ng katotohanan ang naiwan. Si Alonsina ay natulala, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at pagkatalo. Ang maskara niya ay tuluyan ng natanggal. Kasalanan niya ang lahat. Sinungaling. Sigaw niya sa huling pagkakataon, isang desperadong pag-atake. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Kinalampag ng hukom ang kanyang gavel. "Order in the court,"
Ilang sandali pa, 2 pulis ang lumapit kay Alonsina. Ginang Alonsina, sumama po kayo sa amin. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Bitawan niyo ako. Nagwawalang sigaw niya habang kinakaladkad palabas ng silid. Napanood ni Amihan ang lahat ng yon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Malumanay, na ngayon ay nakayuko sa witness stand. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Natapos na ang pagdinig, na ipanalo nila ang kaso. Nakamit ang hustisya, ngunit habang tinitignan ni Amihan ang kanyang durog na kapatid, walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang malalim na kalungkutan at isang nakabibinging kahungkagan ang kanyang naramdaman. Ilang araw matapos ang pagdinig, ang balita tungkol sa nangyari ay kumalat sa buong baryo Mag-asa na parang apoy. Ang dating mga bulungan laban kay Amihan ay napalitan ng awa at paghanga. Si Alonsina, na nakakulong na ngayon at nahaharap sa mabigat na kaso, ay naging sentro ng tsismis at galit. Ngunit para kay Amihan, ang mga ito ay ingay na lamang sa labas. Ang tunay na laban ay nasa loob pa rin ng kanyang puso. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang lola. Ang sariwang lupa ay natatapakan na ng mga damo. Nilinis niya ito at naglagay ng mga sariwang bulaklak. Umupo siya sa tabi ng lapida, hinahaplos ang pangalan na nakaukit dito. Dalisay. Lola, mahina niyang sabi, tapos na po. Nakakuha na po tayo ng katarungan. Ngunit sa kanyang mga salita, may kulang. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Ang hustisya ay hindi maibabalik ang buhay na nawala. Habang nakaupo roon, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Tumayo si Malumanay sa di kalayuan, may dalang isang kandila. Ang dating ayos nito ay wala na. Kaya't ito, ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na hindi na maitatago. Pwede ba akong lumapit? Tanong nito. Ang boses ay nag-aalangan. Tumangulang si Amihan. Lumapit si Malumanay at sinindihan ang kandila. Sa loob ng ilang minuto, pareho silang tahimik, nakatingin lamang sa puntod. Tanging ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Patawad, Amihan. Si Malumanay ang unang bumasag sa katahimikan. Ang salitang patawad ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng bigat. Tumingin si Amihan sa kanyang kapatid. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang komplikadong emosyon, isang pinaghalong awa at sama ng loob. Bakit, kuya? Tanong ni Amihan. Hindi isang tanong ng galit, kundi isang tanong ng pagkalito. Bakit mo hinayaan? Bakit hindi ka nagsalita noon pa? Napayoko si Malumanay. Ang mga luha ay nagsimula na namang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dahil duwag ako, sabi niya, inuulit ang salitang naging sumpa sa kanya. Natakot ako. Natakot akong mawala ang pamilya ko. Hindi ko namalayan. Sa sobrang takot kong iyon, ang tunay kong pamilya, si Inay at ikaw, ang siyang nawala sa akin. Hindi nagsalita si Amihan. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Walang araw na hindi ko iniisip ang ginawa ko, Amihan, pagpapatuloy ni Malumanay. Araw-araw, naririnig ko ang boses ni Inay. Araw-araw, nakikita ko ang mukha niya sa aking isipan. Ang pagsasabi ko ng totoo sa korte, iyon ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na naramdaman kong tama ang ginawa ko. Ngunit alam kong huli na ang lahat. Tumingin ito kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Alam kong imposible iyon. Siguro, balang araw. Pero gusto ko lang malaman mo. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako ng buong puso ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Amihan sa malawak na lupain ng sinagtala na natatanaw mula sa sementeryo. Ang lupaing naging sanhi ng lahat ng kanilang pagdurusa. Hindi kita mapapatawad ng buo, kuya. Sa wakas ay sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay matatag.
Ang sakit ay masyadong malalim. Pero naiintindihan ko. Nakita ko ang pagsisisi sa mga mata mo sa korte. At siguro, para kay Lola, iyon ay sapat na. Napatingin si Malumanay kay Amihan. May bahid ng gulat at pasasalamat sa kanyang mukha. May plano ako para sa lupain, sabi ni Amihan. Ibinaling ang tingin mula sa kapatid patungo sa lupain. Hindi ito ibebenta. Hindi ito gagawing subdivision. Ang huling habilin ni Lola ay gamitin ito sa kabutihan. Ano ang plano mo? Mahinang tanong ni Malumanay. Gagawin ko itong isang tahanan, sabi ni Amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang tahanan para sa mga matatandang inabandona at walang mapuntahan. Isang lugar kung saan mararamdaman nila ang pag-aaruga na ipinagkait kay Lola. Tatawagin ko itong tahanan ni Dalisay. Sa unang pagkakataon, isang kislap ng pag-asa ang nakita sa mga mata ni Malumanay. Napakagandang plano niyan, Amihan. Tatanggapin ko ang anumang parusa na ibibigay sa akin ng batas dahil sa pagiging kasabwat ko, sabi ni Malumanay. Pero pagkatapos noon, kung papayag ka, gusto kong tumulong. Hindi bilang pamilya, hindi bilang may-ari, bilang isang ordinaryong manggagawa. Gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko para pagbayaran ng kasalanan ko sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iba. Tumingin si Amihan sa kanyang kapatid. Sa araw na yon, sa tabi ng puntod ng kanilang ina, hindi pa man tuluyang naghihilom ang mga sugat, nagsimula na silang bumuo ng isang tulay sa ibabaw ng napakalalim na bangin na naghihiwalay sa kanila. Isang taon ang lumipas. Sa lupain ng sinagtala, isang gusali ang dahan-dahang nabubuo. Ang mga tunog ng martilyo at lagari ay mga musika ng pagbabago. Sa harap ng construction site, isang malaking arko ang itinatayo, naghihintay sa isang pangalan na malapit ng ikabit dito. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap sa lahat ng dumalo sa pagpapasinaya ng tahanan ni Dalisay. Ang dating lupain ng sinagtala na naging dahilan ng kasakiman at pagdurusa ay isa na ngayong lugar na puno ng buhay at pag-asa. Ang bagong pinturang gusali ay maliwanag, napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Ang hangin ay daladala, ang mga tunog ng tawanan at masasayang kwentuhan, hindi ng pag-ubo at panaghoy. Maraming tao ang naroon, ang mga opisyal ng baryo, ang mga kapitbahay na dating nagduda, ngunit ngayoy buong pusong sumusuporta. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga unang residente ng tahanan, 20 lolo at lola, na sa wakas ay nakahanap ng isang lugar na matatawag nilang kanila. Nakatayo si Amihan sa isang maliit na entablado sa harap ng lahat. Ang puso niya ay puno ng mga emosyong hindi niya mailarawan. Hindi na ito ang Amihan na bumalik, na may daladalang galit. Ang lalaking nakatayo roon ngayon ay isang tagapagtayo. Isang tagapagpatuloy ng isang pamana. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngumiti siya sa mga nakangiting mukha sa kanyang harapan. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa mahalagang araw na ito. Huminga siya ng malalim. Marami po marahil ang nagtatanong kung bakit tahanan ni Dalisay ang ipinangalan namin sa lugar na ito. Ang aking lola, si Dalisay, ay isang simpleng babae. Ang tanging yaman niya ay ang kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na Dalisay, walang kondisyon at walang hanggan. Tumingin siya sa malayo na tila inaalala ang nakaraan. Ang lugar na ito ay hindi itinayo mula sa bato at semento lamang. Itinayo po ito mula sa isang pamana. Ang pamana ng pagmamahal ng aking lola. Dito mismo sa lupang ito, naranasan niya ang matinding kalungkutan. Ngunit naniniwala ako na hindi niya gugustuhing maalala siya dahil sa sakit na kanyang dinanas. Gugustuhin niyang maalala siya dahil sa pagmamahal na pilit niyang ipinunla kahit sa gitna ng kadiliman. Ang mga ngiti sa mukha ng mga nakikinig ay napalitan ng taimtim na pag-unawa. Ang tahanang ito ay para sa kanya at para sa lahat ng mga lolo at lola na, katulad niya.
ay nararapat sa pag-aaruga, respeto, at pagmamahal sa kanilang pagtanda. Ito po ang aming paraan upang gawing isang hardin ng pag-asa ang isang lupain ng pighati. Ang bawat tawa na maririnig natin sa loob ng mga pader na ito ay isang panalangin para sa kaluluwa ni Lola Dalisay. Pumalakpak ang mga tao, isang palakpak na puno ng respeto at paghanga. Bumaba si Amihan sa entablado, ang kanyang puso ay magaan. Habang kinakamayan niya ang mga bisita, ang kanyang mga mata ay humanap ng isang tao. Sa isang sulok ng hardin, malayo sa karamihan, nakita niya ang kanyang kuya malumanay. Hindi ito nakikihalubilo. Sa halip, matiyagan itong sinusubuan ng lugaw ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Ang matanda ay ngumingiti sa bawat subo. Tinitigan ni Amihan ang kanyang kapatid. Ang mukha ni malumanay, wala nang bakas ng takot o pagkakasala na dati bumabalot dito. Sa halip, ang makikita rito ay isang kapayapaan, isang katahimikan na matatagpuan lamang sa paglilingkod sa iba. Hindi nila madalas pag-usapan ang nakaraan, ngunit sa mga kilos na tulad nito, nakikita ni Amihan ang tunay na pagsisisi at pagbabago ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang tuluyang paghihilom ng huling sugat sa kanyang puso. Nang paalis na ang mga bisita at ang araw ay papalubog na, tumayo si Amihan sa ilalim ng malaking arko kung saan nakasulat ang mga salitang tahanan ni Dalisay. Tumingala siya sa langit na kulay kahel. Para sa'yo ito, La, bulong niya. At sa sandaling iyon, umihip ang isang banayad na hangin. Ang Amihan, na tila isang haplos mula sa kalangitan. Dala-dala ang amoy ng mga bulaklak sa hardin. Napangiti si Amihan, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang kanyang lola ay nakangiti rin. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Pinapaalala sa atin ang buhay ni Lola Dalisay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa anumang lupa o ari-arian, kundi sa pagmamahal na ating ipinunla sa puso ng mga taong ating iiwanan. Ang isang buhay na puno ng sakripisyo, kapag diniligan ng hustisya at pag-asa, ay maaaring mamulaklak at maging isang tahanan para sa marami. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Naway may aral kayong napulot sa kwentong ito. Ano po ang pinakatumatak na bahagi para sa inyo? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwento Audio.